Binalughog ng NBI ang condo unit ni dating Congressman Zaldico sa Taguig. Idineklara siyang fugitive from justice ng Sandigan Bayan 5th Division, pati na ang 3 tauhan ng SunWest Corporation na mga kapwa akusado sa flood control scandal. May report si June Veneracion. Muling pinasok ng NBI ang condo unit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa BGC Taguig. Sa bisa ng search warrant, pwedeng buksan ang mga vault at pwedeng kumpiskahin ang mga cash at dokumento. Potentially, baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Sa resolusyon kahapon, idineklara ng Sandigan Bayan 5th Division si Ko na fugitive from justice at iniutos ang pagkansela sa kanyang Philippine passport. Ang fugitive from justice ay isang individual na tumakas para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Ayon sa abogado ni Ko, naghain na sila ng motion to reconsider dahil may 5 araw o hanggang Lunes pa raw sila para pigilan ang aselasyon. Ang DILG nakikipag-ugnayan na sa Portugal, lalo't may impormasyong may Portuguese passport din si Ko. Binigyan din ng korte na batid ni Ko ang mga kaso at warrant of arrest laban sa kanya. Fugitive from justice din ang turing sa 3 tauhan ng SunWest Corporation. Nahaharap sila sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ng prosekusyon na i-consolidate o pagsamahin ang kaso ng mga akusado mula sa 6th Division na inaprubahan na ng 6th Division noong November 27. Baka raw kasi ika-delay o ika-diskaril pa ito ng kaso. Ang isa pang sangkot sa anomalya ng flood control projects na si Sara Diskaya, nag-aalala raw sa seguridad kaya nagdesisyong sumuko. Ang mga tao na nagagalit sa kanila at hindi naiintindihan ng sitwasyon, may karapatan silang magalit. Pero siyempre, sa parte ni na Ma'am Sara, ni na Sir Curly, kailangan din nila mag-ingat. Hindi na natin pinahirapan ng gobyerno. Ito'y nagpapatunay lang na si Ma'am Sara, si Ma'am Rimando ay malinis ang kanilang konsensya. We don't believe there's a risk for her. Mabuti nga na nag-surrender na lang siya kasi hinanap eh. Kasi we have never considered her as armed and dangerous kung maging fugitive, kung maging wanted siya. So we would have arrested her in a natural way. Ang restitution o pagbabalik daw ng pera o ari-arian ang nagpabago sa isip ni Diskaya, kaya umatras sa pagiging posibleng state witness. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero para sa DOJ, kahit wala sa batas ang restitution, dapat lang daw na mabawi ng publiko ang anumang pwedeng mabawi. I think it is only right that the people get back whatever they can from those who are responsible in committing the crimes. We will not be chasing after them. We will not be, di namin sila liligawan. Kung gusto nila at meron silang gustong ibigay na impormasyon dito, gusto talaga nila makipagtulungan, makikinig kami. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News.